What's up guys, it's KBTR and yan, kitang-kita naman natin na meron tayong bagong mouse na i-review galing sa Rock Gears, yan, Rock PH. Thank you so much for sending this in for a review. So rest assured na lahat ng sasabihin ko dito are my own. So walang bayad, walang bias. Kung ano yung sasabihin ko, yun na yun. Alright, so simulan natin. Guys, this is the Rock Dasig X. Okay, kung maalala nyo, sa mga nakasubaybay sa channel ko since day 1, isa sa unang na-review kong mouse is the Dasig Wireless. Okay, kung hindi nyo pa napanood yan, nandito yan somewhere sa screen. Feel free to check it out. So, itong Dasig X is an upcoming mouse, no? From the day na na-upload itong video na to, siguro mga 2 weeks from now, ilalabas na rin itong Rock Dasig X. So yan, na-unbox na natin to sa Reels or sa Shorts, no, na pinost ko lately. Alright, so itong Rock Dasig X na to is a modular mouse. So, medyo malaki yung pinagkaiba niya compared sa Dasig Wireless. So itong mouse na to, medyo may kalakihan to guys. Yung dimensions nito, medyo malapit din naman sa Rock Dasig Wireless. Yung length niya is 125mm and then yung width niya dito, it's 63mm and then 40.5 yung height niya or yung hump niya. Okay, so medyo ano siya, no, parang G Pro Superlight ang profile ng hump niya, no, parang siyang flat, so hindi siya nakaumbok na ganyan. Dahil ganyan yung profile niya, meaning this one can be claw, palm, and fingertip grip. Hindi siya aggressive hump, ano, na gawa para sa mga claw grippers. This one, pwede kahit anong grip. It's good for medium to large hand. Okay, gaya din nung Dasig Wireless before. Pero ang maganda dito, may improvement siya. Okay, so ano-ano yun? Unang-una, mapapansin natin is iba na yung shape niya. Iba yung design niya. And then mapapansin nyo dito, yan o, may side buttons. Meaning, this is a true ambidextrous mouse. So, pwede siyang pang left-handed, pwedeng pang right-handed. So, yan. Masaya na ang mga left-handed users. So, may budget na kayo magagamit, no, sa inyong gaming, no, para hindi na kayo nahihirapan mag-right hand. Okay, kasi ang available na mga true ambidextrous ngayon, konti lang eh. So, this one, hindi ko na kayo bibitinin. Ang presyo nito is ranging from 995 pesos to 1,095 pesos. So, pwede pang bumaba yan kung may voucher kayo. Yan, kung depende kung saan nyo bibilin. So, makakalibre pa kayo kahit free shipping. Goods na yon. So, guys, umpisahan muna natin yung specs nito. I-rundown lang natin ng mabilis. Ang sensor nito is, not surprisingly, is a 3325. So, gaya din dito ng dating Dasig Wireless. And then, Rock Bulus, yung review din natin nung nakaraan, ano? 3325. So, alam ko na sasabihin nyo, deal breaker na naman yung Pixar 3325 kasi masyado mababa. But guys, kasi we are talking about budget na sub 900 to 1,000 pesos gaming mouse. So, wala na tayong mako-complain doon. Kasi, it's still a Pixar, no, mas lower variant nga lang siya. Itong ang attack shark ko dito na R1 is 3311. So, ganun din yung presyo niya. It's between 900 to 1,100 pesos. Pero naka 3311 siya. So, ano yung difference ng 3311 and 3325? It's the lift off distance. Itong 3325, mataas ang lift off distance niya. Itong 3311, mababa. Okay? So, yun lang naman yata yung pinagkaiba nila as far as I know. Alright, ang weight nito, yung naka-honeycomb, 78.8. And then, pag gagamitin natin yung shell niya, since, like I said, modular ito, napapalitan yung shell nito. Yan. It's around 80. So, parang 79 and 80 grams, which is not bad. Ang bad para sa akin, mga nasa 90 grams. Parang yung Dasig Wireless before. So, ito, mas pinagaan naman nila ng 10 grams. So, malaki-laki yon. Meron tayong option dito ng solid shell. Yan, makikita naman natin. Kung gusto nyo ng walang RGB and then gusto nyo mas mabigat ng konti, may shell siya at least, no? Hindi na kayo maiirita kung honeycomb yung gamit nyo. So, pag binuksan natin to, dito guys, dito nakalagay yung USB dongle. Okay, ito yung pinaka-storage niya. So, isa pang magandang feature nito is a tri-mode. So, makikita naman natin dito na meron siyang 2.4, yan, at Bluetooth. Okay, yung Bluetooth, gagamitin lang natin yan pag nag-office works tayo or nagbabrowse.
Okay, naka 125 Hz yan guys ha, automatic. So malaki-laki ang masisave nyong battery pag naka-Bluetooth lang kayo dito. Capacity nito is 600 milliamps paired sa 400 milliamps ng Dasig wireless before. So tatagal talaga to. Parang siguro mga 3 months, 4 months bago kayo mag-recharge kung Bluetooth lang yung ginagamit nyo. And then, the charging time is around 3 to 4 hours according sa Rock Gears. Yung 2.4 naman, pag naka 1,000 polling rate kayo, umaabot yung battery neto ng up to 100 o 80 to 100 hours of battery life. Okay, pag nasa 1,000 polling rate tayo. Pag nag 500 Hz kayo dito, di mas makakasave kayo yan. Pag naglalaro lang kayo ng mga MOBA, ARPG, parang Diablo, mas makakasave kayo ng battery kasi 500 lang. So this is obviously the black color, ano, meron din white at meron din pink. Pag meron ng release date, yan, dyan lalabas yung mga colors. So make sure to follow the Facebook ng Rock PH. Okay, follow nyo rin syempre yung Facebook natin, Kuya Big Tech Reviews, kasi nagbibigay ako ng update doon madalas. So, ngayon, magdako muna tayo sa build test and click test, or sabi natin quality test right about now. Alright, para naman sa modular features niya, no, unahin natin itong shell niya. So, sobrang dali lang na itong tanggalin, guys. So, sundan nyo na lang. Ito, may guide dito para pull nyo lang yan pataas. Okay, tas makikita nyo dito. Yan, merong screws dito because these are magnetic. No, mas maganda yung magnetic kaysa yung kiniklip. So, meron ditong solid shell. Yan. So, yan yung guide. So, ganun lang din. Pag ilalagay nyo, mag-click lang siya. So, ganun lang siya kadali. By the way guys, same lang ito ng profile. Kung ayaw mo lang ng may bling-bling sa loob ng RGB, yan, pwede mong gamitin ito. Or kung gusto mong mas comfortable, habang ginigrip siya, yan, gamitin mo tong solid. So, at least may option ka, no? Kaya siya tinawag na modular, yan, kasi pwede mo siyang pagpilian. It depends on your taste or your preference. So, the next one is kung paano tanggalin yung itong clicker niya. Itong primary, itong M1 and M2 niya. So, madali lang. So, ito, lock and unlock lang siya. So, pag pininch nyo siya, matatanggal na agad. Okay? So, ganun din. Pag ilalock nyo, so, ibaba nyo lang. And then, yan. Ilock nyo lang siya pa labas. So, buksan natin para makita natin yung switches. So, ganito yung itsura niya guys. So, makikita nyo, this is an ABS plastic. So, medyo may kanipisan siya ng konti. Okay? Itong shell niya. Made out of ABS itong plastic nito. Yan, makikita na natin agad yung switches. Yan, it's a blue shell pink dot. Paborito kong switch yan. Alongside with the TTC Gold V2 or V1. And then, yung Kale Mamba. Yan, paborito ko rin yung mga yun. So, eto, madali lang. Hindi mo na kailangan gumamit ng tool. Kailangan mo lang daliri mo. So, ganun lang siya kadaling palitan o ganun siya lang kadaling tanggalin. And also, yan din sinasabi ko, yan o, yung 4 pin or ng slot. Pwede kang gumamit ng, I think, micro ang tawag sa mga switches na yan. Okay, para makikita natin sa mga encoder na sa gitna.
Yan. Yung mga, ito kasi standard standard size to mga to. So, meron yung parang kalahati lang, parang ganyan lang. Parang yung nasa G3M Pro. So, kung gusto mo mag-silent switch, di pwede lagay mo dyan, yung parang kalahati lang, magagamit mo dyan. Kung gusto mo itong patahimikin, no? Yan, salpak mo lang dito. Yun yung maganda dito is, ano siya, parang keyboard, no? 3 or 5 pin pwede. Ito, 4 pin or 3 pins, pwede siya. So, yun yung hot swap niya. Madali lang palitan and then secured naman siya pag tinatanggal kabit. So, guys, lastly, yung ide-demo natin is itong covers na to, ano? Para sa side buttons yan. Kung right-handed ka, syempre, itong gagamitin mo itong nasa left mo, okay? Okay, so kailangan takpan ito. Itong takpan itong nasa right side. So, madali lang siyang tanggalin. Itong nasa likod, ito yung 1 and then ito yung 2. So, R1, R2. Okay, yun yung guide niya. So, pag tatanggalin natin, pull lang yan. So, yan, tanggal agad. So, ito yung mga buttons niya. So, may makikita tayong legend dito na R. Hindi kasi makikita dito R, tas 1. Okay, R1. Ganun din to, R2. Tapos, may legend din siya parang flat and circle. Kailangan magtugma siya dito sa slot niya. So, flat and circle. Tapos ito yung magnet. Tapos nandun din yung R1. Oh, okay, nakikita nyo naman siguro yan. Ito, mas flat guys. Mas flat ito kasi ito nga yung cover ng side buttons. Ito yung R1. Yan, ito yung R1. So, dito natin siya ilalagay. Kailangan sa flat tsaka circle. So, ganun lang. Tapos magmamagnet siya. So, yun So, flat na siya. So, hindi na tayo magkakaroon ng accidental press. Okay? So, ganun din ito. Salpak lang natin. Wala nang right side button. So, ganun lang din. Pag left-handed kayo, ganun lang din yung gagawin nyo sa kabila. Alright? So, galing Yan yung isa sa magandang feature ng ROK Dasig X, yung pagka-modular niya. And through ambidextrous, the same time, hot swap na rin siya. Alright, so yan guys, nakita naman natin na goods itong mouse na to sa halagang 995 to 1,095 pesos. Para sa akin, sobrang sulit na to. Yun lang talaga yung 3325, no problema ko lang dun yung LOD niya or yung lift off distance niya. Yun lang talaga. Yun lang sana nag 3311 na lang para at least mas mababa yung lift off distance. Mas gagamitin ko pa to ng pang rotation Meron akong i-upload na video dyan kung saan ite-testing natin to para sa mga iba't ibang klase ng FPS may slow FPS, may fast FPS, saka may TPS tayong ite-test para dito. So doon, para magka-idea kayo, depende kasi kung ano nilalaro nyo. At least magkaroon kayo ng basehan, depende kung ano talaga yung nilalaro nyo. O kung CS2 ba yan, Valorant, Apex Legends, Overwatch, Firelight, Fortnite, PUBG, etc. So, yan, magte-test tayo ng 3 games. So, i-upload ko na lang yun as soon as possible. Yeah, one thing to take note din yung bigat nito is 7980, which is good pa rin kasi may advantage and disadvantage kasi ang both, sabi natin mabigat na mouse tsaka magaan na mouse. Pag mabigat, mas stable. Okay, lalo na sa mga horizontal aiming. And then, yung mas magaan naman, syempre, pag flicking, yan, mas mabilis ka mag-flick. And then, yung vertical aiming, yan, mas magagawa natin pag magagaan yung mga mouse natin. And lastly, for the coating, hindi ko na-expect na meron coating to, Kasi nga, it's a budget wireless gaming mouse na nasa ganung price lang siya. So, eto, okay na. Para sa akin, kahit hindi ko nalagyan ng grip tape to, magagamit ko naman na tong mouse na to kahit walang grip tape kasi nga malapad siya, kayang-kaya kong i-grip. Pag medyo nagpasma ka ng konti, lalo mo siya mag-grip. Pero okay din kung meron kang patch grip katulad nito. Yan, yung mga patch grip na nilalagay ko dyan. Hotline yata to or what. Pero yan, lagyan nyo na lang dito para mas maganda pa yung grip nyo. Yun lang, don't forget to subscribe, comment, like, and share. And I will see you again next time. Ingat kayo lagi. GG.